Katunying Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, September 8, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos mainit na sinalubong ng Filipino community sa Cambodia. Relic ng kauna-unahang millennial saint dadalhin sa Pilipinas sa Nobyembre. World War sa pagitan ng Malacanang at Kamara sumiklab sa issue ng 2026 national budget at maanumalyang flood control projects. 43 contractors na nagbigay ng campaign donations noong 2022, tukoy na pagpapaliwanagin ng COMELEC. Unang araw ng 2025 bar exam naging mapayapa. Bar takers umabot ng higit 11,000. At ika-4 na sunod na linggo ng oil price hike, kasado ng ipatupad bukas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, mainit ang pagtanggap ng Filipino community sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia. Sa pagharap ng Pangulo sa daan-daang Pilipino sa Phnom Penh kagabi, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang pagbubukas ng Migrant Workers Office sa naturang bansa. Ang Migrant Workers Office ang sisilip kung nasusunod ang tamang recruitment process na poprotektahan ng karapatan at naibibigay ang mga benepisyo ng Filipino workers sa Cambodia. Layunin ng hakbang na ito na paigtingin ang proteksyon at pagbibigay ng direktang serbisyo sa mga Pilipinong manggagawa sa nasabing bansa. Inamo ni Bicol Saro Representative Terry Ridon si Executive Secretary Lucas Bersamin na pangalanan ng mga binabanggit nitong kurakot ng mga kongresista na patuloy umanong sinisisi ang Executive Department sa korupsyon na nangyayari sa bansa. Sagot ito ni Ridon matapos na upaka ni E.S. Bersamin ang Kamara sa isyu ng korupsyon dahil sa pagtatangka ng mababang kapulungan ng Kongreso na ibalik sa Executive Department ang 2026 National Expenditure Program. Git ni Ridon, wala namang naninisi sa palasyo sa usapin ng flood control projects kaya mas mabuti anyang linawin ni Bersamin ang kanyang mga pahayag. Samantala, hinamo naman ni ACT Teachers Representative Antonio Tino ang Office of the President na i-waive ang anumang parliamentary courtesy at isailalim ang budget nito sa pagsusuri ng Kamara. Giit ni Tino, kung walang tinatago si Bersamin at ang Administrasyong Marcos, dapat welcome sa kanila ang pagbusisi sa kanilang pondo. Bakit? Yung bang parliamentary courtesy required?
Courtesy nga lang eh. Oo. Pwede nga ninyong bastusin eh. Oo, bastusan. Oo, pwede naman yan. bastusan eh. Oo, Wala pwede yan. namang... Basta issue ng corruption. Pwede yan. Corruption, bastusan yan. Oo. Alas 6:10 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Yan yung sinabi ni Terry Ridon. Nauna rito, clean your house first. Nauna pala yung reaction bago ito raw po ang mensahe ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilang miyembro ng Kamara na anyay sinusubukang ibaling ang sisi ng korupsyon sa ehekutibo. Sa isang pahayag, sinabi ni Bersamin na hindi kukonsintihin ng mga miyembro ng gabinete ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng executive branch, habang hindi rin ito hahayaan na i-hostage ang budget process sa pamamagitan na anyay political theatrics. Ginawa ni Bersamin ang pahayag matapos i-rekomenda ng ilang kongresista na ibalik sa DBM ang 2026 National Expenditure Program. Kauna-unahan ho ito ho. Bakbakan. First time na nangyari na ang executive at ang Kamara ay nagkakaganire. Sa matagal na panahon nakilala natin nung tayo ay maging tao, kumbatsero, nakilala natin ang Kamara bilang rubber stamp ng Malacanang. Pero ngayon dahil dito sa issue ng flood control, ayan, nagkakabangayan. Abangan ang mga susunod pang kabanata. Kayo ba mga textmates, mga text partners, naniniwala na ang statement ni E.S. Bersamin ay kanya lamang? Hindi kayo makasagot ngayon. Hindi kayo makakibo ngayon. Talaga. Alam nyo ba kung sino sumulat ng statement ni E.S. Bersamin? Hindi pala siya. Hindi, parang nakapangalan sa kanya. Pero sino ang nag-draft nun? Alam nyo ba kung sino? Secret. Secret, ha? 6:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel. Maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Sumama si Baguio Mayor Benji Magalong sa Baguio Benguet laban sa korupsyon protest rally na idinao sa Malcolm Square. Sa gitna ito ng anomalya sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinaunahan ng mga kabataan ng nasabing kilos protesta laban sa katiwalian na pinuri at pinasalamatan ni Magalong. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson ang pangalan ng isang opisyal ng DPWH na umano'y nanghingi ng listahan para sa maagang insertion sa pambansang budget para sa 2026. Nako. Ayon kay Lacson, isang Undersecretary Cabral. Yan. Mother! Kaya pala wala ka dito. Wala si Mother nung isang araw pa. Suma-sideline pala. Isang Undersecretary Cabral ang tumawag daw sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto matapos ang halalan noong Mayo. Inimbitahan na umano ni Soto na magsumiti ng mga proyekto Inimbitahan umano nito si Soto na magsumiti ng mga proyektong nais ipasok sa National Expenditure Program ng DPWH. Kailan daw yan? Bago daw nung daw bago mag-eleksyon, matapos ang halalan. Matapos ang halalan. So nung manalo na, nung alam na kung sino yung panalo, minessage na kaagad. Kinumpirma naman ni Soto na nakatanggap ng tawag. Hindi pala text ko bachero. Nakatanggap ng tawag ang kanyang staff mula sa isang opisyal na nagpakilala ngang si Cabral. Mache-check naman yan kung ano number. Ano number. Dapat kasi kung yan kung bachero maring may mga gumamit lang no? Ang dali naman yan Ang dali naman. In fairness dun sa Cabral. Isa lang naman na Yusek Cabral sa DPWH. Siya yung humarap na nakaraan, di ba? Humarap na si Yusek Cathy Cabral. Siya lang naman. Kasi kung may tumawag, tapos staff pa yung tinawagan, tapos kung maliban na lang, kung magkakilala talaga yung nagtawagan na yun. Pwede. Pwede siguro. Hindi, dati ko lang katawagan niya. Yan nga yun. Yan nga yun. Ayun, pwede siguro yun. Sige, tuloy. Gayon man, tinanggihan nito ni Tito Sen at iginit na hindi
Ano daw? Iginiit na hindi niya gawain ang makipag-ayos para sa budget insertions. Sa tala ng DPWH website, si Maria Catalina E. Cabral, ang nakaupong Undersecretary para sa Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Dagdag pa ni Tito Sen, kilala na rin ni Lacson ang opisyal ng pamahalaan na may hawak ng listahan ng mga mambabatas na nagpasok ng insertion sa mga nakaraang budget. Alas 6:15 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Naging payapa ang unang araw ng bar examination sa iba't ibang testing center sa buong bansa. Ayon sa Korte Suprema, 11,437 ang bilang ng bar taker sa unang araw ng pagsusulit o 86.7% ang kabuang 13,193 bar applicants. Ano yun? Nagsiatrasan yung iba? Mas mataas ang bilang na ito ng mga bar exam takers kumpara sa mga kumuha ng pagsusulit noong nakalipas na taon na umabot sa 10,483. Kailangan ng maraming abogado ngayon. Lalo na itong mga flood control contractors na to, kailangan nila ng abogado. Kaya lang hindi naaabot yung mga bar takers na yan. Kailangan din ng mga abogado. Lalo na yung mga hindi makakapasa. Siyempre. Hindi mo pwede yun. Kailangan ng magagaling na abogado, ng mga congressman, ng mga senador, ng mga taga-DPWH. Ayan. Nabatid naman na mula sa higit 11,000 aspiring lawyers, 5,215 sa kanila ay mga bagong bar takers, habang 4,239 sa kanila ay umulit. Ibig sabihin, ito yung mga repeater. mga hindi pumasa nung una. Matapos hindi pala rin nung nakalipas na taon. At 1,984 naman ang refreshers. Alas 6:17 ang ating oras. Susunod! Tito Bo! Matutuloy pa ba ang independent body na sinasabing bubuuin tungkol dito sa mga issue ng flood control projects? Ngayong nagbabakbaka na ang Malacanang at Kamara. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:17. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:21 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Ilalabas ng pamahalaan sa mga susunod na araw ang detalye ng binubuong independent body na magsasagawa ng investigasyon sa umano'y mga irregularidad at katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang naturang independent body ay hiwalay sa gobyerno at bubuin ng mga abogado o justices, isang investigador at forensic accountant. Makikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular sa NBI para sa investigasyon at sa Commission on Audit para sa impormasyon. Ayon sa Pangulo, bibigyan ng lahat ng kinakailangang kapangyarihan ng komisyon upang makapagtapos ng investigasyon at makapaglabas ng malinaw na konklusyon. Mayroon itong recommendatory role at inaasahang magsusumite ng ulat sa Department of Justice o sa Office of the Ombudsman para sa mga kaukulang kaso. Recommendatory, pero importante dyan yung subpoena powers, kumbachero.
Oo. Kasi walang Pag nag-iimbestiga. kapag walang kapangyarihang magsampina, hindi pupuntahan yan. Oo. Hindi haharap Hindi yung mga haharap yan. iniimbestigahan. Yun ang pinaka-importante dyan. 6:23 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Naharang ang mag-asawang Pinoy sa Iloilo International Airport matapos silang ma-recruit upang magtrabaho sa isang scam hub sa Thailand. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, pasakay na sana sa Cebu Pacific flight ang 29 anyos na ginang at 26 anyos niyang mister ng harangin ng otoridad. Ayon sa mga biktima, nagbayad sila ng 37,000 pesos sa recruiter na kanilang nakilala lang sa social media. Ayun! Ang perang ibinayad ay para umano sa kanilang gastusin sa pagbiyahe sa ibang bansa at recruitment fees. Kwento ng mga biktima, pinangakuan sila ng recruiter ng magandang trabaho sa Thailand, ngunit hindi nila alam na sa scam hub sila dadalhin ng recruiter. Alas 6:24 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Ngayong Teachers Month, Teachers Month pala ngayon, September. Tiniyak ni Education Secretary Sonny Angara na mabibigyan ng patas na kompensasyon at maayos na benepisyo ang mga guro. Kasunod dito ng inilabas niyang bagong guidelines para sa pagbabayad ng overtime services. Bukod dito, ibinalita rin ni Secretary Angara na naglaan ang DepEd ng 114.39 billion para sa personnel services sa 2026 National Expenditure Program. Habang tiniyak din ito na magiging mabilis na ang proseso sa 7,000 pisong medical allowance kung saan may opsyon ang mga guro na pumili sa pagitan ng HMO package at diretsong cash assistance. 6:25 in the morning, hinatulan ng Sandigan Bayan ng 16 na taong pagkakakulong ang dating mayor ng Laur, Nueva Ecija na si Blas Canlas sa kasong malversation matapos na hindi i-liquidate ang kanyang cash advance na umabot ng 3.5 million pesos. Dinisqualify din ang dating alkalde para humawak ng posisyon sa gobyerno habang pinababayaran din ang pondong hindi niya na-liquidate noong 2006 sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng COA. Isinampa ng Office of the Ombudsman ang kaso noong 2015 at ibinaba ng Sandigan Bayan ng hatol nitong Martes. 10 taon, kumbatsero. 10 taon. Bago, ito, final ng ombudsman. Ombudsman na po yan, ha? Ibig sabihin, piskalya na yon. Tapos, ang hatol, binabalang nitong September 2. Ganong katagal. Kapag ikaw yung nag-file ng kaso at maikli pasensya mo, mainipin ka. Sasabihin mo, wag na nga. Ayan, magkano lang ang kinuha yan? 3.5 billion lang ang pinag-uusapan dito. At umabot na ng 10 taon. Unliquidated cash advance lang ang pinag-uusapan natin dito. Lalo pa kung mas malaki ang nakulimbat. Mas matagal pa yon. Mas matagal yun. Mas magaling abogado nun. At mas maraming magagastos yun. At saka ito, wag mamasamain ng iba. At malakas ang loob nun, baka suhulan pa yung judge nun. Yun na nga yun. Maraming pera yun. Ay, nako. Sabi nga nila, kung magnanakaw ka din lang, lakihan mo na. Lakihan mo na. Ay, nako. Alas 6:26 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nilinaw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ang National Database of Restricted Persons ay hindi listahan ng mga lulong sa sugal, kundi listahan ng mga individual na pinagbabawalang magsugal. Kabilang daw po rito ang mga opisyal ng pamahalaan. Paliwanag ng PAGCOR, ang kumalat na listahan ay hindi galing sa kanilang website, kundi mula sa isa nilang gaming licensee na may access sa data para masala at mapigilan ng mga restricted person sa mga pasugalan.
Ayon sa Gaming Licensing and Development Department ng PAGCOR na siyang namamahala sa naturang data, patuloy pa nilang ina-update ang database at nangangailangan pa ng dagdag na datos mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Kaya lang yung ibang araw di ba, yung dalawang DE, yung yung body sa kalokohan, body rin sa pagsusugal, gumagamit ng ibang pangalan. May ID pa. May ID. Gumagamit ng ibang ID. Ito, nagpapakita ng ibang ID, paano muli yun. At saka yung tanong natin. Yung tanong natin kay Chairman Altenco. Chairman Altenco, tama po ba yung intindi namin kapag ka nagsusugal ang opisyal ng gobyerno? Yung panalo, hindi nyo ibibigay. Pero yung ipinapatalo niya, hindi rin natin ibibigay. Hindi nyo rin isosole. Tinatanggap nyo yung isinusugal nila, pero nung nanalo na, hindi pwede. Huli ka, taga-gobyerno ka. Sabi nga daw ni Chairman Altenco di dyan man lang, makabawi tayo sa kanila. Oo nga. Ayos, yun na. Wala na. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by AC. Clean your house first. Ito ang banat ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilang kongresista na tila sinisisi ang ehekutibo sa sarili nitong kapabayaan kaugnay ng kapalpakan at katiwalian sa lehislatura. Nagugat ang pahayag sa tila banggaan ng ehekutibo at lehislatura sa plano ng Kamara na ibalik sa Department of Budget and Management ang NEP o itong National Expenditure Program para sa 2026 kung saan nakita ang mali o paulit-ulit na alokasyon ng pondo sa DPWH. Giit ni ES Bersamin, hindi ko konsintihin ng gabinete ang anumang pag-atake sa kanilang integridad at reputasyon, pati ang tangkang pagkontrol sa pondo. Mawawalan din anya ng saysay ang ginagawang mga investigasyon sa anomalya kung hindi mismong tutumbukin ang pinagmulan ng korupsyon. Bago naman tumulak sa Cambodia kahapon ay pinakiusapan ng Pangulo ang kanyang gabinete na magpalamig muna ng ulo at nauunawaan daw niya ang pakiramdam ng mga ito na hindi makatwirang inaatake. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y nag-i-enjoy sa inyong mga napapanood, napapakinggan?
o kayo'y nagigitla, o kayo'y kasama sa mga nagngangalit. Nakapagngangalit. Matindi yung binasa ko uli ngayon yung statement, yung English, yung original, na statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagamat ang pang-headline talaga dun yung clean your house first. Ayan, yun talaga. Linisin nyo muna ang inyong bahay. Ang inyong bahay. Ito po yung pong unang bahagi ng kanyang pahayag. The cabinet strongly objects to the recent spins. Sabi niya. Parang inaangguluhan sila. Coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift na mga nagtatangkang ibaling the blame, ang sisi. Ito na, pansinin ninyo, for their own corruption ng kanilang sariling katiwalian and failures at kabiguan. Ayan. On to the executive branch. Ibinabaling daw sa executive. Ito harap-harapan to. Kumbaga parang sinabi, kayo mga korap. Parang gano'n na sinabi. Ganon. Tapos, kayo korap. Ipapasa ninyo sa amin. Diretsahan yun eh. Diretsahan talaga yun. At So, ito po'y kauna-unahan. Inuulit po natin. Kauna-unahan. Na pangyayari sa nakalipas na mga taon at dekada mula nang tayo'y maging tao. Mula nang maimbento ang Kongreso at ang executive, mukhang ngayon lang nagkaroon ng ganitong pangyayari ng executive at ang lower house, ito hong kamara, nagbabangga ang ganire. Ito na nga ang right time. Tamang pagkakataon para magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba talaga, kuya? Ayan, talaga. Talaga kuya? Naman. Ano ba talaga, kuya? Lahat yan na kayo kasi parang puro pahaging ang ginagawa ng Pangulo. Puro padaplis eh. Puro padaplis. Mabuti pa tong si ES dumiretso eh. Hindi na nakapagpigil. Hindi na nakapagpigil si ES at mukhang ito po ay brought about by the common or collective sentiment of the cabinet. Kasi pakiramdam nila ay para bagang teka muna. Sino ba nagsingit yan? Kaya naman nandiyan sa budget yan, DPWH. Hindi ba pinalagay din ng mga congressman? Sanep pa lang to Sanep pa lang. Kaya nga dapat magkaroon ng paglilinaw dyan. Masama ba yun? Ang tanong ay masama ba yun? Mula nang mawala ang pork barrel at sabihin na line item budgeting na tayo, masama ba na ang isang mambabatas ay sanep pa lang ay magpasok? Mukhang dati nang ginagawa yan eh. Saka yun, ako personally kumbatyar, tingin ko yun ang tama. Sapagkat ikaw nga representative ng iyong lugar, ng district mo, may kailangang tulay, hindi na poponduhan ng DPWH, lalapit ka ngayon sa DPWH, ako ang congressman dito, alam kong ganito ang pangangailangan, meron dapat lagyan ng tulay dito sa amin. Lagyan mo naman, isama mo naman dyan sa budget ng DPWH, di ba? Maganda po yung sistema. Ganun sana, yun ang tama. Ang problema lang po, at ito po naman ay hindi naman na lihim na kailangan pa ibunyag. Ang problema lang po talaga yung kalakaran. Na si congressman ang nagdidikta kay district engineer kung sino ang dapat na maging kontraktor ng proyektong kanyang isiningit doon sa project o kanyang ipinropose para maisama sa NEP. Ganon na ang nangyayari dahil project ni congressman yan. Akin yan. Sabi niya, hindi ba yung sinabi ni Ping Lacson na passing through? Yun lang kahit project ng senador, dumaan lang sa distrito ni congressman, sasabihin ni pwede yan. Paano naman si Eddie? Sino si Eddie? Eddie ako. Kung Talaga hindi naman. po sa inyo to, proposal po ito, project po ito ni Senator over my dead body. Hindi mangyayari yan. Yun ang nangyari. Yun po ang nangyaring malungkot na kabanata. Ano pa lang, maliit pa lang yan, kumbatsero, kung tutusin sa kapag titimbangin natin ang kasalanan. Ang matindi yung magkakaroon ng proposal sa isang proyektong tapos na.
Dati nang nagawa. Yun ang matindi. Ang tanong ngayon, bakit naman malalagay pa sa NEP ang isang proyektong tapos na? Yun ang matindi. Oo. Yun ang matindi. At kailan pa ba ito nangyayari? Kailan pa nangyayari yan? Sa buwatan. Yung sa buwatan na yun. Yung interview ni Kong Angel, yung mayor na nag-resign sa pagka-mayor dahil sabi niya, magiging kursada ko na lang sa buhay ko ang pagbusisi ng budget. Ano ba pangalan nun, Kong Angel? Kong Angel, anong pangalan nun? Ang tagal na niyang sinasabi nitong multiple appropriation, Talaga? double appropriation na to, kumbachero. Meron ng proyektong napondohan, nagawa na napondohan. Ang matindi, proyektong ipinanukala, pinondohan, hindi ginawa. Hindi ginawa. Sa unang taon, ghost. Pinondohan sa pangalawang taon, ghost ulit. Pinondohan sa pangatlong taon, ginawa na. Substandard. Tapos nasira. Pinondohan ulit. So, ano yun? Congressman lang ba ang may kasalanan doon? Silang dalawa. Kaya nga senador lang. Ito, laging congressman. Merong mga senador tayong narinig na ganyan din pala ang gawain. Tingnan mo na. Kaya magagalit ang executive sa House. Ito, tulad ng mga sinasabi nila Senator Ping at Senator Tito Sen, na taga-executive ang kumokontak sa kanila. Na bagay na baka kaya namang ginawa ni executive official sapagkat yun ang kalakaran at yun naman ang dating ginagawa. Kaya lang baka ngayon medyo naglalayuan na. Ang problema di ba dapat ang lalapit yung mambabatas na may alam na concern sa lugar niya para lumapit sa DPWH. Hindi yung DPWH, ang tatawag sa mga parang inilalako, parang naglalako. Ako, kumbachero, not to justify pero sasabihin ko na ang nangyayari kasi sa ibang mga taga-executive, eto nakikinig na si Secretary si Ate Sharon pala. Si Ate Sharon. Andito taga-executive. Tama-tama, matatanong natin. Ito yung nagiging kalakaran nung araw pa na sa takot ng mga taga-executive na siya ipahiya pa sa floor ng Senado o kaya ng House, sasabihin, Sir, bago mag-hearing, baka naman meron kayong mga proposal dyan. Meron kayong mga gustong project budget hearing. Sa budget hearing ang pinag-uusapan. Baka pwedeng ilalagay ko na para wag na natin pag-usapan mamaya. O kaya sa succeeding hearings. Ganun na may kalakaran. Alam naman natin yon. Kaya lang ngayon, dahil sa sobrang init, lahat ng tawag ni executive official, ni USEC, ni secretary, mamasamain na at bibigyan na ng masamang kulay. Ganun na talaga. Ganun na mangyayari. Mula doon sa dating normal at dating legal naman, dahil nga line item budgeting na na pinapayagan talagang mag-propose ng proyekto ang mga mambabatas sa kanilang lugar, ngayon masama na yun. Yung dating normal at legal, hindi na tama ngayon. Hindi na tama. Immoral na ngayon. Lalo na kung flood control. Saka nga kumbachero, yung salitang insertion pag NEP parang hindi siya bagay yun. Kasi hindi nga siya insertion kung NEP. Line item budgeting yun. Dahil kung National Expenditure Program, ang assumption po natin, yun ay pinag-aralan. May feasibility pa nga yan and all. Baka sakali. So, paano mo tatawagin insertion? Kaya nga. Programa nga yun. Kaya nga, ang insertion talaga, Secretary, dati naman kayong kongresista, ay doon sa Kongreso. Sa House at saka sa Senate, doon nangyayari. Sa BICAM. Doon talaga nangyayari ang insertion. Ay, naku, mahaba-habang talakayan pa ito. Pero mamaya, makakausap po natin si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. 6:44 ang ating oras. Paring ikaw muna. Ranola pala. Si Mami at Barry. Sa DZRH. 6:49 ang ating oras. Makakasama natin ang kalihim ng Department of Energy, Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning. Kumusta po kayo, Secretary?
Maaga pa. Maaga talaga. Nagising ba namin kayo? Medyo. May flag racing naman Monday. Teka muna, bago ho dyan sa may mga issue may kinalaman sa Department of Energy, hindi ho ba kayo nagugulat sa mga pangyayari ngayon sa between Cabinet and the House? Medyo historical siya, no? Oo, tama kayo. Parang kakaiba. Matagal din ako sa Kongreso. I think first time to nangyari na in-attempt ibalik ang budget at may pronouncement pagka a week later may pronouncement yung executive secretary. So first time yata ito nangyari so pagkakaalam ko. Yung ganyang friction sa pagitan ng executive and yung in particular hindi yung legislature kundi sa House mismo. Dahil sabi nga ho namin Secretary sa matagal na panahon nakilala natin ang House na laging kung ano ang gusto ng executive ng Pangulo yun ang nangyayari sa House. Ang tawag nga sa House rubber stamp Kasi nung isang last week, 'di ba? May mga press con saka interviews ang mga ilang membro ng House. Na parang sinasabi balik namin dito kasi nandito nakikita may pagkakamali. May term pa parang basura yata yung sinabit ng BBM na ipabalik at ipapaayos. So first time po na ginawa po ng House of Representatives yan. And that's saying na balik namin yung budget na sinubmit hindi lang ng BBM kundi ng Presidente. Nung bang panahon ninyo kayo'y kongresista, may mga pangyayari na ba na napapansin ng Kamara na hindi ayos itong budget na ito? Hindi naman binabalik. Pero doon mismo, kapag nandun na sa lower house, total na naipasa na, doon na lang inaayos. Opo, kasi yan balance of power yan, di ba, sa Constitution So, ang executive propose. Pero ang ultimate approval, doon sa legislative. Kasi hindi naman pwede isa lang mag-propose siya mag-approve. Now, pagka-submit ng halimbawa kami magsasubmit sa DBM, ang DBM magre-review, ayusin niya pa yan. Hindi lahat na hinihingi ng DOE, halimbawa, i-approve ng DBM. So, may isasabit yan, mababawasan o madadagdagan. Depende sa priority ng Presidente o ng administrasyon. So, pag kasubmit ng DBM, yun yung proposal ng executive. Now, pagdating sa House, hindi man ibig sabihin yun i-approve. Kaya nga ipapareview. Kasi ang tagal, di ba? Mga ilang buwan yung budget review. Mula nung this month, hanggang siguro December yan, tsaka na lang siya ma-approve. So dadaan yan, dalawa pa, Senate tsaka House. Tama. So i-review yun ang proseso talaga. Hindi lang yun ng isahang basa lang, kundi papatawag kaming lahat ng mga department, tapos daan ka ng committee, may briefing pa, tapos magpe-plenary, yun yung hanggang umaga yung mga debate. Matagal po na proseso yan. Tapos pag natapos na yun, mag-decide yung House. Ito ba itong changes o may palit na yan or may amendments ang tawag natin may amendments na siya, approve ba natin o hindi? So approve ng Senado tsaka Kongreso at magbabaycam pa kung hindi sila pareho. So ayusin pa. So daming stages pero at the end of the day yung legislative ang nagde-decide kung ito ba i-approve natin hindi na po yun yung kung anong sinabit ni Sec Mina ng DBM. Hindi po yun yung budget natin kasi yun nga yung proposal. Proposal lang. Dadaan tayo ng napakatagal na proseso. Yes. So in other words, kung meron man po, halimbawa po, assuming for the sake of argument na kung meron mang multiple appropriation, naglagay pa ng allocation sa project na tapos na, etc. Wala namang hindi naman makakalusot yon if the House or if the Senate ay hindi po papayag doon sa proposal ng executive na yun, Secretary. Pwede kasi may mag-propose ng mali doon sa executive pa lang. Sa NEP pa lang. Pero pwede na kasi minsan hindi mo rin alam kung galing yan sa district engineer or sa regional director nila or sa central office. Pero
ang next line of defense, ang tawag natin, no? Next line of defense diyan ay yung Kongreso naman, no? Kasi kung maalala niyo po, kada distrito, kada district engineer sabihin natin, merong congressman, no? So, makikita nila yan. Kasi kung ako man, kapal ng proposal, hindi ko naman babasahin lahat na never ko nabasa yung buong budget sa 12 years sa Talaga? Kongreso. Kung ano yung concern ko, ang haba niya, no? Talagang complicated siya, no? Pero ang next line of defense mo, aaralin ng kada representative because they are the representative of the district. Kung tama ba itong proposal to sa pangangailangan ng distrito ko. So yun yung, tapos may Senado ka na naman. So marami pong pwedeng mag-review at mag-comment o magreklamo po sa budget process. Diyan po sa Department of Energy, Secretary, ano pong realignment o insertion ang meron din bang ganun diyan na nagagawa ang mga mambabatas? Wala ka talaga mapapala sa amin. Dalawang billion lang yung budget namin. Ganun, ha? 2 billion ngayong year, nag-3 billion. Baka pampasweldo lang yan. Medyo nga. Wala ka talaga ang mapapala sa DOE. Kasi kami, policy making, wala kami mga district office. So pag medyo, hindi kayo kinakausap, hindi kayo iniintindi ng mga senador at kongresista. Pero mga tawag dito, merong mga parokyal. concern sila. Parokyal. Mga electrification, mga ganon. Electrification, Ayan, So, pero dadaan namin yan sa electric co-op. Kaya kami mag-i-inform mo, electric co-op, meron daw kayong hindi walang electrification sa ganitong lugar. Kasi sinasabi din sa amin ng mga congressman para alam din namin. So, yun po, pasa message po, ganun ginagawa. Pero kung mga tipong mga billion-billion na mga proyekto, wala po kami yan kasi 3 billion lang nga ang buong department. Wala kayong flood control? Alam mo yung maganda sa DOE, di ba meron kami mga dam na pinapagawa para makaproduce ng energy. Hindi po gobyerno gumagastos. Private, gumagastos. So, wala pong makikita dyan sa GAA kasi private investment yan. Kami lang humingi sa kanila ng tulong or ng investment para po maayos po yung madagdagan yung electricity. Sa Siquijor, ang laki ng muntik na kayo yakapin lahat ng mga taga Siquijor, Secretary. Ang laki ng problema nila. Ano ba yan? Totally solved na yung problema? Opo. Pero ang nangyari kasi, nag-state of calamity na si Gov. Jake Villa ng Siquijor. Kasi halos ko 10 hours na yung araw-araw, 10 hours na blackout. Of the 365 days din yung brownout niya. Times, minsan pa 2 beses pa sa isang araw. So, to the extent na pumunta na yung presidente, no? So, nung SONA, inulit na naman ng presidente. Pumunta na siya ng June 15 doon. Tapos nung SONA, nung July 28, in-announce siya ulit, ayusin namin yung secure. Dapat ano na yan, senyales na yan, no? Pero walang nangyayari. So, sabi ko nga kay President, kung maghihintay pa tayo ng 6 hours na to, prolonging the agony na yan. Kasi wala naman nangyari ng 2 buwan na mula nung pumunta yung Presidente. So, kaya, ang pangangailangan ng Siquijor, 9 megawatts. Ang maraming sira sa mga genset ng SIPCOR, kalahati lang yata gumagana. Parang 5 out of 9 or 4 out of 9. So, ngayon, dahil 9 megawatts, nagba-blackout palagi. So, ginawa namin, pinalitan na lahat. Ngayon po, 17 megawatts na po ang nandiyan. Yun. So far, sa ilang araw na to, wala namang na-report na interruptions po. Araw-araw po namin minomonitor yan. Wala pa namang nangyayari. Baka wala pa talaga mangyayari dahil malamig pa panahon, paulan-ulan. Ito, hindi lang Siquijor ang may ganitong problema pag papalapit o talagang summer na, Secretary. Ano hong condition na ng power ng kuryente natin? Meron na ba tayong sapat na supply pagdating na naman ng summer hindi na natin may experience yung madalas na brownout? Opo,
Meron sufficient tayo. Ang problema natin, maraming natitira kasi luma na yung mga power plants natin. So papatak na yung mga renewable natin. At marami po, hindi lang renewable, marami ding ibang proyekto na nagko-commit na makatapos siya within the year or before summer next year. Ilan po yan? Ito yung role ng Ilang planta po yan? Marami. More than, up to 2028, mga 200 plants tayo. Solar, wind, 2028, lahat po. Pati coal, lahat po included dyan. Ang role talaga, ang isa po na kailangan na impose ng DOE is in disiplina na kung nag-commit ka, dapat mangyari yan. Yeah. Hindi yung pag sinabi mong December 2025, dapat mangyari sa December 20. Kasi nakabilang na yan sa amin So ito po yung instruction ko po sa mga bureau namin. Itong 200 power plants na to, dapat mangyari yan on time. Kaya po, meron pa kami mga task force ginawa para matulungan po itong mga investors natin na matuloy yung proyekto kasi nakabilang na yan. Nakakatakot kasi pag hindi matuloy, nasisira yung projections. Kaya tayo mag-red alert or mag-yellow alert. Tama. Ito po, disiplina ang kailangan dito po sa industriya. Hindi po flood control. Kailangan po may discipline na kailangan po lahat na gustong kumita sa public utilities, sa electricity, kailangan po mag-deliver ng commitment nila. Yun yung nangyari sa TIPCOR po. Ang last na lang siguro dyan na, ma'am, bago natin isyaron yan, kailan ba bababa ang presyo ng kuryente natin? Mararamdaman ba natin yan before the president's term ends? Ito po tinatrabaho po namin na before the end ng mga June 2028 makita po yung pagbaba ng presyo at hindi lang pagbaba kundi sufficiente yung electricity natin. So tinatrabaho po namin yan lahat para ma-increase ang supply. Hindi po ganun kasimple kasi private nga ito pero ang aming tinatrabaho mabawasan po ang presyo ng electricity. Kaya inaayos namin kung saan dapat ang planta, ilang planta dapat kada isla. Kasi po kung malayo kinukunan mo, magiging mahal talaga yan. Kasi dadaan pa ng transmission So, marami pa kaming ginagawa ngayon. At sana po mapansin ng mga tao yung epekto bago po bumaba yung presidente. Kasi yun po yung utos ng presidente. Mapapansin ho yan pag naramdaman talaga. Pero itong immediate secretary, ulitin ko lang, yung September na kasi ngayon, yung matatapos ka ninyo this year, may numero kayo dyan? Ay, hindi ko, wala dito yung mga power plant. Para man lang bago mag-summer malaman natin na merong madadagdag talaga na capacity. Meron talaga madadagdag, no? Gusto ko lang kasi na lahat na nag-commit madagdag, hindi yung pakonti-konti lang. Hindi ko lang mabigay yung numero ngayon. Pero marami po yan. Solar kasi 6 na buwan pwede mo na ipatayo. So marami po commitment. Kaya hopefully po matuloy ang mga commitment ng mga generation company na. Nuclear ba talaga? Wala nang pag-asa sa atin, Secretary? May pag-asa. Mangyayari yan kasi ito po ang isa sa pangangailangan ng bansa. Hindi lang po solar, hindi lang wind, kundi hindi lang coal at diesel at lahat. Dapat kasi lahat na technology meron tayo. Hindi lang mangyayari siguro sa ngayong administrasyon. Pero tinatrabaho na namin po ang licensing nito, ang mga evaluation, lahat na training ginagawa na para mangyari na siya. Kung matuloy man siya, diba, may investor na tayo, ready na yung Pilipinas. Kaya po, ang sinusigurado ko lang po na ready ang Pilipinas. Kung may gusto mong magpatayo, ready na siya within this year, within next year, pwede na kaming mag-accept ng mga applications. Kaya mangyayari yan kasi ito isa sa pinakamalinis na at pinakamura na source of electricity natin, yung nuclear. Yes, ma'am. Secretary, maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning and thank you po. Thank you. Maraming sa ulitin. Thank you. Secretary Sharon Garin, Department of Energy. Ang mga kumpatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, sa mga taga Barangay Addition Hills, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon.
At andyan, may pag-alagalang may dalang pera. At meron pong gwapong gustong mamigay ng pera dyan. At mamaya po, meron din tayong, gusto nyo bang bumiyahe? Gusto nyo bang mas mura ang pamasahe sa aeroplano? Ayan. Ay, mamaya, meron tayong makakausap. Ibababa ang pamasahe sa aeroplano. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos, galit at hindi lang dismayado sa anomalya sa flood control, mga miyembro ng independent body malapit ng pangalanan. Dating PNP spokesperson General Jean Fajardo itinapon sa Mindanao. Nako. 3 pang opisyal apektado ng balasahan. AFP natasang tiyakin ang kredibilidad ng unang halalan sa BARM. 3 nawawalang mangingisda na sagip ng Philippine Marine sa West Philippine Sea. At Filipina tennis star Alex Ayala. Yun, pinsan. Kampiyon sa Guadalajara WTA 125 Open sa Mexico. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Dahil balita. 7:07 ang ating oras. Ang Pangulo'y nandyan sa Cambodia. At andun din, syempre, ang ating RH14, Let Narciso. Kamilet! Jerry, Anthony, puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, kaugnay ng kanyang state visit dito sa Cambodia. Uumpisan ito ng Pangulo sa pag-aali ng bulaklak sa Independence Monument at sa monumento ni King Father Norodom Sihanouk sa Phnom Penh. Agad itong susundan ng official welcoming ceremony sa Peace Palace. Magkakaroon ng pagtitipon ang matataas na opisyal ng gobyerno ng Cambodia sa pangunguna ng kanilang acting head of state, Senate President Hun Sen, para formal na tanggapin si Pangulong Marcos at kanyang delegasyon. May maiksing kumustahan rin si PBBM kay Cambodian Prime Minister Hun Manet bago ang kanilang bilateral meeting. 3 kasunduan ang inaasahang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. May kinalaman ito sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagtugon sa transnational crimes, higher education at air services. Inaasahang hihingin din ni Pangulong Marcos ang suporta ng Prime Minister sa nakatakdang ASEAN Summit Chairmanship ng Pilipinas sa 2026. Pagkatapos ng bilateral meeting ay haharap ang Pangulo at si Prime Minister Hun Manet sa media sa isang joint press conference. Mamayang hapon naman, makikipagpulong si PBBM sa mga negosyante sa Cambodia kasama ang Filipino Business Delegation. At mamayang gabi, makakasalo ng Pangulo at kanyang delegasyon ang matataas na opisyal ng Cambodia sa inihandang state banquet na iho-host ni Senate President Hun Sen. Mula sa Phnom Penh, Cambodia, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let? Yes. May kasama bang mga senador o kongresista ang Pangulo dyan ngayon? Wala akong nakita ng Cambodia lang. senador at kongresista. Karamihan ay mga miyembro ng gabinete. Cambodia lang kasi hindi masarap daw pagkain. Para sa iyo, Balet, kung pagkukumparahin ng Pilipinas at Cambodia, sino bang medyo mas maunlad? Pilipinas! Oo, mukhang Pilipinas.
So pagdating dyan, may konting yabang tayo. Oo naman. Teka muna, hindi ba galing ka na dyan? At saka hindi pa, ngayon pa lang ako nakapunta dito. At saka yung mga Pilipino dito, ang paglalarawan nga ng ambassador natin dito ay well-respected. Yung mga Filipino teacher, sila yung nagtuturo ng English dito. At may mga accountant, may mga manager ng hotel. So, iba ang angas ng Pinoy sa Cambodia. Oh, talaga ha, ganun ha. Konting yabang. Pero walang senador at kongresistang nakasama. Hindi kaya dahil sa hindi lang dahil sa Cambodia lang yan, malapit lang, kundi dahil sa mga issue ngayon? Oo nga, wala akong nakitang kasamang mga mambabatas. At Pagka sa US, gustong-gusto nila sumama. Ha? Pagka US, gustong-gusto nila sumama. Ganoon ba? Wala sa ngayon. Hindi natin malaman kung... Sa cabinet? Maiksi lang kasi yung state visit eh. Sa cabinet, sinong kasama pa ng Pangulo? Ano yun? Sa cabinet, sa gabinete, sino pa ang kasama ng Pangulo? Marami sa cabinet. Siyempre, DMW Secretary, Hans Leo Kakdak, Foreign Affairs Secretary, Agriculture Secretary, CHED Chairperson. Ayan, marami-raming member ng gabinete. Oh, yes, ma'am. Thank you, Let. Ingat. Maraming salamat. Balik sa inyo, Anthony at Cherry. Thank you, RH14, Let Narciso. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa iba pa nating mga balita, galit at hindi lang basta dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa garapalang korupsyon na nangyari sa bansa. Sa gitna ito ng investigasyon sa anomalya sa flood control project na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno at mga kontraktor. Sa BBM podcast, tila pinatamaan din ng Pangulo ang isa sa mga kontraktor na bumili ng maraming luxury car gaya ng Rolls-Royce. No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls-Royce. Samantala, naluha naman sa galit ang Pangulo dahil sa pananamantala sa mga Pilipino sa gitna ng anomalya sa flood control project sa bansa. Git ng Pangulo, hindi deserve ng taong bayan na maghirap, lalo't wala namang ginagawang masama ang mga ito kundi magtrabaho sa araw-araw. You're teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Si Pangulong Bongbong Marcos. Malapit na daw ang pangalanan ng mga personalidad na bubuo sa independent body na tututok sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa bagong episode ng BBM Podcast, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayaw niyang pangunahan ng official announcement lalo't sa ngayon ay pinaplansya pa nila ito. Tiniyak ng Pangulo ang naturang independent commission ay completely separate sa gobyerno. Bagamat wala pang binabanggit ng mga individual, ito ay bubuuin ng dating justice, isang investigador at forensic accountant. What I can tell you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming independent commission. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent commission para imbestigahan ito nga mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. Ilan sa mga napipisil na bubuo sa nasabing independent body, sina Baguio City Mayor Benji Magalong, dating DPWH Secretary Rogelio Singson at former PNP Chief Nicolas Torre III.
Alas 7:14 ang ating oras. Uy! Meron ng nanalo diyan sa Barangay Addition Hills. RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Sherwin, go! Katunying ka, Jerry. Yun, buti sa lahat sa patch. Okay. Buti na, ipatch ka agad. Dahil kanina pa ito naka-tune in, programa pa lang ni Angelo Palmones, nakatutok na sa isa rin yung radyo nitong sila nanay. Yun yung kanilang radyo. Ayun, yung kanyang radyo. Nakikinig sa radyo. Tatay, pangalan niyo po? Iyo po. Mateo Dumdumaya. Mateo? Mateo Dumdumaya. Taga saan po mga Dumdumaya? Taga Pambo, Ilonggo po ako pero asawa ko taga Bicol. Ilonggo at saka Bicolana, nagsama. Ano pong resulta? Ito, nagkaanak na kami. Nagka-resulta, nagkaanak ng puto. Ayan, puto. Nagtitinda pala sila sa harap ng bahay. Ayan, dito sa Block kakanin. 41. Dito sa Barangay Addition Hills, Panay Kakanin, ang kanilang tinitinda tuwing umaga. At kasabay nga ng kanilang pagtitinda ng kakanin, nakatutok sa DZRH. Opo, simula pa yan kanina, madaling araw. Angelo Palmones, tapos Biriba, kasunod si Gio Macalma, kasunod yan. Ayan, talagang kabisado. Dahil kabisado ng mga programa sa DZRH, ito meron kayong 1,000 pesos. Thank you po, thank you. Yay! Salamat. At syempre, meron din kayong DZRH grocery. Ito, DZRH grocery na imbag na bigas. At syempre, ang DZRH t-shirt. At syempre, ang 2x2 mini component. Kaya para may bago kayong paglilibangan. Thank you. Maraming salamat po. Dan, DZRH po. Saka sa Katunya at Jerry Baha. Salamat po. Thank you. Maraming salamat siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you sa mga Radio Gaga dyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Sa loob yan, ha? Sa loob Hindi to. sa labas ng Mandaluyong, ha? 7:17 ang ating oras sa ating pagbabalik. Makakasama natin ang bagong DOTR Secretary. Baka may mga tanong kayo, ha? Mag-message din kayo sa amin. Ang oras ay... Secretary, confirm na Secretary ng DOTR. Confirm na commission appointments ba tayong dalawa? Confirm na sa 2x2. Secretary Giovanni Lopez, magandang morning. Magandang umaga po, Jerry, Katunying. Acting lang po. At sa mga nanonood at nakikinig. Pagka po ba acting di magsi-CA, hindi na muna kailangan idaan sa commission and appointments? As of now po, ang pagkakaalam ko, hindi po kailangan. Hindi kailangan. Opo. Doon sa mga hindi nakakilala kay Secretary Giovanni Lopez, ang tawag namin sa kanya Sec Banoy. Sec Banoy. Opo, ilang taon na kayo sa DOTR yung total? Total is more or less 6, 7, around 8 years. 8 years. 8 years na. Ganun siya katagal sa DOTR. Kaya kumbaga kabisado niyo na to. Pero doon po sa mga hindi nakakaalam sa kanya, siya po ay isang abogado. Pero CPA din kayo, di ba? Tama po, kuya. CPA lawyer. CPA lawyer. At kasi may binabasa ako dito, may nag-post sa inyo si Don Ramon Bagaching. Kaibigan po natin yan, bolero po yan. Bolero. Binabasa ko dito, kayo daw ay top both in the bar exam and CPA exam, top 10 daw po kayo. Hindi po totoo, mapagbiro po talaga. Masyado lang pong humahanga sa akin yung kaibigan ko. Kumpare ko po kasi yan. Anyway, ang sapatos na iniwan ni Secretary Vince masyado malaki. Na kailangan niyo po isuot, Secretary. Kumusta na po kayo ngayon sa nakalipas na isang linggo? Ito po, at napapaisip pa rin po kung bakit, kung paano tayo nailagay sa ganitong sitwasyon. At ang bilin lang naman ni Secretary Vince ay trabaho lang ng trabaho. Yun din po ang bilin ng Pangulo. Ipagpatuloy lang yung mga nasimula ni Secretary Vince na inisyatibo. Ipagpatuloy lang yung mga programa
at gawan ng solusyon, hanapan ng solusyon yung mga everyday problems ng mga commuters. Yun naman po sa tingin ko, sa tulong po ng aking mga kasamahan sa DOTR, sa suportahan ng mga pamahalaan, makakaya na natin gawin po yun. Yung mga marami hong binitiwan sa aming mga gandang mga pangako si Secretary Vince, mapa MRT, mapa North-South rails, pati yung tunnel, yung subway. Hindi kaya binobola lang din kami ni Secretary Vince, Secretary Banoy. Pero ito'y mga kaya talagang mangyari yon. Doable po. Doable. Sabi niya sa akin, kailangan natin panindigan yan. At paninindigan po namin, kung walang mga unforeseen events, sa tingin namin, kaya namin gawin. At yun lang, kailangan namin tutukan ng tutukan. At the end of the day, kapag sa trabaho ka ng trabaho, tingnan mo yung mga deadlines, bayaran mo yung kailangan bayaran, cut some bureaucracies, cut sa red tapes, sa tingin ko magagawa naman po. Siguro maging specific tayo. Unahin ko lang yung kanina ko pa ina-announce kasi yung sa aeroplano, ticket sa aeroplano. Mapapababa niyo raw ba talaga yung ticket sa aeroplano? Ngayon po may magandang balita pagdating sa Siargao. Napapayag natin ang PAL na from maximum fare of 17,500, binaba na nila yung maximum fare to 11,000. Malaking bawas yun. Kasi po, ang nangyayari kasi, kaya sabi ko sa Siargao, kasi lahat ng paliparan kasi po may kanya-kanyang sitwasyon yan. It's a different, how do you call this? Kailangan mo i-address differently. Sa Siargao po kasi ang runway dyan maiksi. So ang bumababa lang dyan na aeroplano, maliliit lang. Kung maliliit ang aeroplano, yung tinatawag natin propeller, ang kasya lang dyan na pasahero on the average is 70. I-compare mo sa jet na ang average ng pasahero is so 170. Pero may mga fixed cost po, whether maliit na aeroplano at malaki aeroplano. Malaki gastos. Malaki ang gastos. Ngayon, sa panig naman ng gobyerno, sa DOTR, kailangan namin pahabain yung runway. Upang sa ganun, pagdating ng araw, makalanda yung malalaking aeroplano. At bababa na. Meron po bang project na ganyan para pahabain yung runway? Meron po ngayon. Ang tinitignan po namin yung kabilang dulo, kailan lang namin magipag-ugnayan sa DNR kasi may mangrove dun. Sa kabilang banda naman, tatapyasin namin ang bundok, di na po namin kaya yon because of safety issues. Kaya dito na lang kami sa may mangrove. Sa mangrove, makikisuyo na lang sa DNR. Gustong-gusto pa naman pumunta ni Kumbachero dyan. Di pa nakarating na Siargao. Gustong-gusto na niya makakita na nagsa-surfing. Pero bago bumaba si Sec Vince, kumasabi ko lang po yan. Nagpapagawa siya ngayon ng bagong terminal dyan. Kasi ngayon maliit ang terminal ng Siargao At any given time, I think 200 packs lang yan. Yung ilalagay natin ng bagong terminal, I think 4 times, 750 kakayanin dyan. So at least maging mas maliwalas, mas malaki, mas maganda. Baka pwedeng, kung malaki man ang gastos ng mga airline companies, ikaw na lang, merong para ba incentive sa ibang lugar, tapos dito na lang balik. Parang ganun, ano? Tama po, kaya po may pagpupulong kami mamayang hapon with PAL and Cebu, the big companies, at titignan namin kung paano pa natin maaayos na hindi naman malulugi ang mga airlines, pero at yung ating mga commuters naman makikinabang. Okay. Ang balita yan. From 17, ang maximum na ay 11 sa PAL. Sa PAL po. Sa SEBPAC ko, Ang SEBPAC po kasi hindi bumabiyahe mula NAIA. Galing sa Cebu Pacific. Galing sa Clark yan. Clark to Siargao. Mababa na po yung maximum nila dyan. 12 po yata ang pagkaka... that is something I have to check. Pero mas mababa po sa PAL pagdating sa NAIA. NAIA to Siargao kasi is PAL. Ito po yung round trip na to. Ito pinag-uusapan natin. One way pa lang po yan. One way pa lang po yan. Akala ko round trip yun. One way po. Ang mahal pala talaga. Mahal po talaga. Para pala tong Batanes Kumbachero. Nung araw kasi yung Batanes pa ilan-ilan lang biya. Kaya ang mahal ng pamasahe. Mahal po. Kaya ngayon, tatanungin ko sa PAL kung kaya pa nila magbigay ng diskwento. Pero ito yung max po Ibig sabihin, kapag ngayon, parang ako trip ko pumunta sa Siargao mamayang hapon. Kung may bakante pa, asahan ko na 11,000 ang pamasahe ko. Kasi biglaan Kaya nga kung pwede natin planuhin ang pagbakasyon natin, mas maagang booking, mas maakameno. Tama po, kasi may fair matrix mga yan kung talagang gipit at biglaan, asahan naman natin na mataas talaga. Pero ang max na ngayon, ang cap, is 11,500. Opo. Okay, ito, sabi nyo kasi yung everyday na problema ng mga kababayan natin,
Yung beep cards po ba na-solve na yung problema na kakulangan dyan? Yes, finally na-solve na po. As a matter of fact, ay September 15 po, ilulunsad na natin yung sinasabi nating white beep cards. Ito White na beep beep cards. Ito yung ano para po sa ating mga senior, PWD at saka estudyante. Ito yung automatic 50% discount. At ang kagandahan dito, kuya, right there and then, on the spot, pwede na mag-imprenta ng white beep cards. Hindi na po kayo mag-aantay ng 7 to 10 days para makuha nyo yung white beep cards. Paano po, saan ma-avail po yan? Saan makakabili niyan? Opo. Ito, meron na po tayo dito sa mismo, doon sa istasyon natin. Doon natin gagawin. I think we can avail it also from the beep card store. Pero ang kagandahan po ngayon doon, kung ako estudyante, pumunta na lang ako sa istasyon, doon na lang ako magpapa-imprinta. Magbigay ka lang ng valid ID mo, ganoon din mga senior. Saka, you have to fill some forms. No? Liliwanagin ko lang po pagdating sa white beep cards sa mga estudyante na 50%, yan po ay good for 1 year. Pero yung mga senior at saka PWD, ay panghabang buhay po yan kasi hindi naman tayo bababa. So yun lang po, kailangan ko liwanagin yun. Ito po bang estudyante, pag sinabi estudyante, pati mga Masters, PhD o nag-MBA kasama dyan? Kung ako po, isasama ko po sila, pero yan po ang namin, lahat basta estudyante. Basta estudyante, basta may certificate of yun lang po yung yes, yun lang po yung pamantayan namin. So yung ang unang pila lang dito, yung pagbili mo sa para makakuha ng valid for 1 year, pero pagkuha magkano load kaagad nun, Sec? Wala pang load, lalagyan mo ng load. Lalagyan mo pa lang ng load. Yes, may initial load na. Tapos pwede mo naman siyang loadan siguro sa Gcash, sa mga e-wallet, sa online pay. Tuwan-tuwa ho yung anak ko dyan si Zoe pagka gumagamit ng, kasi pagka single journey ticket, sabi niya, Daddy, 20 pesos lang ang binayad ko. Okay, ngayon, magkaka-white beep card na siya. Pwede niya nang gamitin. Hindi na niya, ayaw na niyang gamitin yung dati Yes. Ngayon, white beep card na. Pwede na rin ba yan sa bus carousel? Hindi pa po yata natin magagamit sa bus carousel. Yun yung gagawin namin sa bus carousel. Dapat bus carousel, meron na rin ganyan. Ano yung pangalan nung kanyo sa yung ginagamit mo sa Singapore? Octopus. Parang ganun. Pwede mong gamitin sa train, pwede mo rin gamitin sa carousel. Opo, yun po yung isa sa mga iniwan na bilin sa amin ni Sec Vince, na dapat kung meron tayong ganyan na sistema din, gawin na natin lahat. So inuunti-unti po namin, tingnan po na namin yung anong pwedeng gawin ngayon. May short term kami, medium term at saka long term solutions. Opo, so September 15 ang launching, mga kababayan, lalo yung mga estudyante, nitong white beep card. Pero liwanagin ko po, ngayon po may diskwento na. Meron na, yes. Meron na, ongoing na. Yun lang yung beep card po. Beep card lang ang isa. Okay. Ang susunod, yung binanggit ni Jerry kanina, yung North-South Rail commuter train. Ang commitment po natin sa publiko, tatapusin natin yung Malolos Valenzuela leg by 2027. 2027? Yes. At yun naman po, sa tingin ko po, nung inaaral ko yung sitwasyon, kakayanin natin. For the entire operations, hindi po na matatapos sa termino ng ating Pangulo. At least merong kang we are looking forward to the start of the operation na to. Pwede na sakyan. Yes, revenue operations. Yes. Valenzuela to Malolos. Opo. Okay. Pwede na yun. Malaking bagay yun. Malaking bagay na yun. Pero dadaanan mo na yung madalas na bahaing mga lugar ng May Kawayan, Marilao. So hindi na matetenga ron kahit umuulan. Elevated kasi ito, di ba? Kaya nga po sinasabay na namin ngayon yung sinasabi namin pagbibidding ng ONM nito, yung mag-ooperate. So nagkakaroon na po tayo ng roadshow ngayon sa ibang bansa. Ngayon nga po meron sa Japan para may kayat naman natin ang mga iba't ibang nag-ooperate ng ganitong railway na sumali at sila mag-ooperate sa ating trend. Yung MRT, na-solve na natin yung problema niyan dahil dun sa, ano pangalan ito, yung, anong pangalan? Yung mga MRT3 or MRT7? MRT3, yung mga dagdag na tren? Hindi, yung dagdag na tren. Common station po. Yes, yung operator niya, yung maintenance niya, ano pangalan? Opo, Sumitomo. Tama po.
Medyo mahal lang yun, ano? Medyo mahal lang po, pero yung serbisyo naman nila at sa atin wala na tayo masyadong problema. At sila naman ang dalubhasa pagdating sa ganyan. Ang usually ang problema sa mga ganyan trend, yung spare parts. Kapag yan nakaproblema, saan natin hahanapin? Sila po, meron silang supply. Kasama na po kasama na yun. At kasama sa KPI nila na kailan yung palitan sa ganitong oras, sa tagdang araw na to, at make sure na lahat yan gumagana. Yung Dalian train, madadagdagan pa ho ba yan? Yes. Within this year, I think the 9-car train pwede nating ilunsad. At yan na po ay binigyan ng clearance ng Sumitomo din na pwede nating gamitin. Alam ko meron ng mga ginagamit ngayon, sinusubukan na natin. At maganda po yan, at least we can increase the capacity of our trains. Labas. But yung Cebu daw meron na, dito sa Maynila wala pa. May pinaplano po ngayon na Love Bus dito sa Manila. Hindi ko lang alam, I think in the next coming days. Maybe next week or next a week after. Sa Cebu, napakaganda po nun. May 2 ruta tayong binuksan sa Cebu. May 2 ruta din tayong binuksan sa Davao. No? So, madami nakikinabang. Ang maganda po dito sa aming pag-aaral, nakakatipid sila araw-araw ng mga 60 pesos. Sa Cebu, 70 pesos yata sa Davao. So this is from 5 until from 6 to 9 in the morning and from 5 to 8. Yung mga maliliit na tulong na ganon, I mean, malaking bagay yun sa ating mga commuters. So gagawin din po natin dito sa Manila, maglulunsad din po tayo. Hindi, yung tanong ni Kumbachero sa akin dati hindi ko masagot eh. ang daw, sasakay lang daw ba sa labas yung magjowa? Pwede din po. At kahit po break sila, pwede din po. Saan po ang paanong ruta nun kung sakali dito sa Maynila? Dito yung ruta dito inaaral pa ng LTFRB natin, pero ang talagang pangunahing tinitingnan nila yung talagang madami na kung saan para maibsan din ang trapiko at madami na makinabang. So EDSA pa rin ba yan? Hindi po EDSA. Kasi meron na tayong carousel. So we have to augment the other parts of NCR pagdating dito. Pwede bang mag-EDSA parang sariling busway din ang Quezon Avenue sa Commonwealth? Pinag-aaralan po yung sa Quezon Avenue na ngayon inutos na po natin sa road sector at sa planning natin kung paano natin mabigyan ng parang busway din ng Quezon Avenue. Binili niya ni Secretary Vince, kuya. Nasabi niya, tignan niyo nga possibility. Opo, bago Quezon siya. Opo. Yung sa Commonwealth, yan po yung titignan natin. No? Kung paano sila, how to basically augment also and the same time help the MRT-7. Kasi mag-MRT-7 po tayo na incidentally magbubukas po yan ng 2027. So pag-isipin nyo po yung 2027 po natin, banner year. Ang dami pa lang nangyayari sa mga tren, ano? Banner year po yung 2027 yung for the government. Yung sa EDSA, hindi kaya yung na lang elevated walkway na lang ang gawin natin dyan, Seth? Yung greenways po kasi, una, merong shift of policy sa DOTR po dyan kasi nag-expire po yung loan. So hindi na po natin kayang umutang pa ulit para dyan. Kaya iniisip namin kung paano namin kahit paano mapalitan yung programa ng greenways natin. So ang naisip namin ngayon, pagandahin namin yung may tinatayo kaming boss yung busway station. Napakaganda po yung lahat ng station tinatayo natin. Tapos tingnan natin kung kaya natin i-PPP itong greenways. So yun yung mga pulisiyang kailangan naming aralin ngayon. Oo, pwede siguro. Para maglakad na lang tayo sa EDSA. Ingit na ingit sa Thailand to eh. Maganda. Kahit na, sabi kasi na iba, ayoko maglakad, mainit. Ba't nga sa Thailand, ang init doon? Ayun, nakabubong sila. Bubong lang eh. Elevated walkway. Sa inyo pala talaga yun. Mukhang kailangan po ng, saka healthy yun eh. Healthy po sa mga tao, sa yung paglalakad. Malaking gastos so yan, no? Malaki po. Pero kung PPP naman hindi ba pwedeng tama po. Private sector naman? So, meron tayong mga options and I think PPP magandang option po yan para ipagpatuloy natin yung proyekto. Opo. Isa pa, ngayon, malapit, ngayon, September 8 ngayon, bukas magugulat tayo, undas na. Ang dami magsisiuwian na naman, ano? Ang lagi nating napapansin kong Bachero, Secretary, yung bang mga delayed flights, na stranded, wala ba kayong mga planong gawin? Kasi marami pa rin tayong reklamo sa bibigyan ka lang ng isang bottled water sa kapirasong sandwich, pero hindi ka pwedeng umalis dyan. Wala ba tayong pwedeng i-adjust doon?
Ano po, just last week po nung may nangyaring aberya, I think that was Thursday, dito sa Busuanga. May na-delay po dyan may naantala at nakaberya ang isang aircraft. Naglabas na po tayo ng kautusan sa CAAP, pati na sa PPA. Na ang polisiya po namin ngayon, the moment na may maganyang mga instances, ang CAAP, yung airport, magbigay ng free water, free pagkain. Regardless kung anong gagawin ng mga airlines. Kasi airlines dapat ang may obligasyon dyan. Pero sinabi ko na po, hindi na. Sasaluin na rin natin, tutulong na rin tayo. Kung magbibigay ang airlines mas maganda, doble. Doble ang tulong. Ganun na rin sa PPA. Ang kaganda ng PPA, gumagawa na pala silang ganyang programa. Nagpapalugaw sila. Kaya kinausap ko rin si GMJ, baka naman ngayon pwede na sila magpamami. Kasi pero yan na po yung pulisiya natin ngayon. Sa lahat ng airports po natin, the moment na may aberya, ano na po, CAAP na po, magbibigay na, kaya nagpapasalamat po ako sa CAAP natin at saka sa PPA Yan ang bagong policy. Kasi lagi ang tinuturo lang yung airlines, yung airlines o kaya yung vapor. Ito, mismong gobyerno terminal na. Yan po yung mga para tumalimatin tayo sa kautusan ng Pangulo na yung mga maliliit na bigyan natin ng solusyon. Mga araw-araw na problema ng mga commuters. Mga simpleng bagay pero ang laki ng impact niyan, Secretary. Ayun, Secretary, maraming pong salamat. Maasahan ba namin na mag-iikot-ikot din kayo, Secretary? Opo. Gagawin ko po pero hindi po ako masyadong maliksi. So, maglalakad hindi po kasi bilis maglakad ni... Opo. Medyo mabigat po yung pangangatawan ko. Kailangan ko po magpapayat muna. Batiin natin yung mga taga Cagayan dyan, Secretary. Yung marami kang mga fans ng mga Ilocano. Naimbak nga bigat kanya yung aming kakapsat. Iba na gira, nakasta kang umata ni kamo. Ayun, thank you, Secretary. Dalas-dalasan natin yung kwentuhan, Secretary. Opo, salamat maraming po. Salamat po. Magandang umaga po. Salamat po. Secretary Giovanni Banoy Lopez ng DOTR. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41. Paano mo ba pinaparamdam ang pagmamahal mo kay nanay? Madali lang yan, kumbachero. Siyempre, ipagtimpla lang natin siya ng smoothie gamit ang N+ Gold. Masarap na, nutritious pa. Tama. Kaya kahit mahina na ang panlasa ni nanay, hindi niya mapapalagpas ang creamy vanilla flavor ng N+ Gold. Lalo na pagka ginawa mong champurado, pag ganitong oras. O kaya frozen dessert. Swak na swak sa panlasa. May laman pa, soy-based, lactose-free at puno ng sustansya. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita na apektuhan ng bagong balasahan, ang dating tagapagsalita ng PNP at Directorate for Controllership na si General Jane Fajardo. Ito'y matapos na italaga si Fajardo sa Area Police Eastern Mindanao. Papalitan siya ni Police Major General Wes Raimundo Binque sa pwesto bilang bagong head ng Directorate for Controllership. Talaga naman, Si Major General Wes Raimundo Binque. Ganyan lang siya. Float lang siya. Pero palibasa ay magaling. Magaling. Tama-tama. Dati na rin siya dyan napunta sa controllership. Controller yan Pagka-controller kung ba siya, sa kanya pera, no? Talaga. General Wendy. Wala ba tayo dyan? Ang naiwan naman sa pwesto ni General Binque bilang hepe ng National Police Training Institute ay pupunan ni Police Major General Christopher Birong. Hamon para sa Kamara ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na clean your house first. Sinabi ni Tingog Party List Representative Jun Asidre na hamon din ito sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng pananagutan lalo na sa usapin ng paggastos sa kaban ng bayan. 7 minuto na lang, 8:00 na. Yun daw hong itinatayong flood control project dyan sa QC ay itinuturo ng mga residente na siyanhin ng malalimang pagbaha. Aba.
Flood control. Yun ang nagpabaha. Sa East Camias, QC, RH5 Val Gonzales. Kaminbal! Jerry at Anthony, kung ang ordinaryong mga residente dito sa East Camias, Quezon City, ang tatanungin ay walang naitulong itong riprap na wall. Ito yung wall, bakal na riprap na itinayo bilang bahagi ng flood control project dito sa Buayak Creek na ito na nandito sa aking likuran. 1.5 meters dito sa kaliwa at 1.5 meters dito sa kanan. Nitong creek na ito, ang nilamon. So 3 metro ang nilamon na tinarangan nitong dapat sana ay maluwang na creek dito sa lugar. Ayun, so committed yung ano. Ay committed, literal na committed. Ayan, ang resulta, Jerry Anthony, ang pagbaha ay inabot pa ng nasa 6 na talampakan nung nangyaring malakas na pagulan noong Agosto 30. Reklamo ng mga residente dito sa Barangay East Camias, sa loob lamang ng 20 hanggang 30 minutos na pagulan ay binabaha na sila na hindi naman nangyari sa loob ng nakalipas na mga dekada. Dati hindi nangyayari. Pero nung gawin yan, nung gawin yan, ayun, baka na. Pambihira, natatawa lang tayo, pero paano naman nangyari yun, Eto, pakinggan natin yung paliwanag ng mga residenteng nakausap ng DCRH News. Kasi nung wala pa po yan, wala pa po yung seawall nila dyan, dire-diretso lang po. Ngayon, nung naitayo na po nila dyan, ang tubig po, bumubulusok po pa ganun, papasok na po dito sa amin. Mabilis na pong ang baha. Dati-dati talaga bihira lang bahain. Konting baha lang. Ngayon hanggang dito na po. Binabaha na sa inyo? Binabaha na po ng mabilis. At ang hinala ninyo? Ito po, mula nung naitayo yan. Wall na po, mula pong naitayo ng wall na yan, dito na po pumapasok ang tubig na bumubulusok po galing dyan. Kumbaga parang gumaganon po pagdating dito sa amin. Dahil maliit doon tapos ibabagsak niya rito? Dito po ang bagsak talaga sa amin. Mula nung itinayo yan, mabilis na po ang baha. Pumapasok sa amin. Kuya, gano'n kataas yung tubig baha nung Sabado? Saan po banda? Yan dito. May pakpak pa sa likod. Saan po? Saan po? Inaabot? Inaabot ng tubig yan? Mula natin na yun, ang bilis ng tubig. Pagbaha po. Bilis na ng pagbaha. Yun. Ayan dun sa nakausap pong kagawad ng Barangay Jerry Anthony, itong si kagawad Julius Sevilla, malawak na itong creek na ito. Malawak na itong creek na ito. Ang mas mabuti sanang ginawa na lamang na proyekto ay yung maghukay para pangalimin itong creek para hindi nasasakal yung tubig. Pakinggan natin si kagawad Sevilla. Imagine mo yung ganyan, may wall, yung kabila walang wall, di ba? Pero kung uhukayin lang nila to, i-dredge natin to, mas kayang tumanggap ng maraming tubig. Ayun, ang sinasabi nitong mga residente, bit-bit na nila sa araw-araw, Jerry Anthony, yung pangamba na tuwing umuulan, lalo na kapag gabi, dahil sila ay babahain. Wala rito sa Barangay East Camias, dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Uy, happy birthday pala kay Engineer Jeff Francisco. Engineer Jeff Francisco. At kay Derek Francisco, happy birthday. Tingnan mo nga naman yan. Si Rafael Paulo Benaventura, anak ni Rudy. Abay, 18 anyos na raw at birthday ngayon. Nag-aaral dyan sa San Beda University. Si Caio, 18 anyos na rin. Si Caio. Anak ni Janice. Dati, tiyanak lang. Anak ni Janice. 18, laking lalaki. Kaya 6-footer. Bilis ng panahon. Starting October 20, Manila, Siargao via to go 3.5 lang daw ang one way. Sabi nitong si PPA GM J. Santiago. Anong biyahe? Manila, Siargao, vapor. Via to go 3.5 one way. Ayun. Magandang biyahe yan pag vapor.
Tapos matagal nga lang. Pero makakapag-sightseeing yung maraming oras na maraming araw ng bakasyon, pwede yan. Tapos si Yuel, tiningnan kagad yung PAL kanina, hindi daw 11,000 Secretary Banoy. 6,000 na lang daw. Nagbaba na. Binaba na talaga ng PAL ang pamasahe. Malaking bagay talaga pagka nakikipag-usap ang gobyerno sa pribado Ayos, thank you. Aya Jalom Tang, advance happy birthday. Ay, oo nga pala. Bukas na palang birthday ni Mr. Jerome Tang. Nabati ka ni Brian at ipaghahanda ka raw ng masarap na pansit. Ay, sarap naman yan. Mr. Jalom Tang, happy birthday. At kay Ma'am Sandy Santa Maria ng VRC, maganda morning, happy birthday. Ang seguridad daw sa Metro Manila ay hinigpitan dahil sa mga protestang may kinalaman sa flood control. RH15 Giselle Regaport. Coming Giselle! Jerry Katunying, hinigpitan ng National Capital Region Police Office ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng kabi-kabilang pagkilos kaugnay ng flood control scandal. Sabi sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, nakalatag na ang kanilang security plan kabilang ang pagde-deploy ng 2,550 mga pulis kasama ang mula sa Civil Disturbance Management Unit. Nakaposte sila sa mga lugar na karaniwang pinagdarausan ng mga public assembly o demonstrasyon. Ayon naman kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nag-set up na rin sila ng mga checkpoint at border control points sa paligid ng protest-prone areas. Pinaigting na rin anya ng hanay ang visibility patrol, gayon din ang CCTV monitoring at intelligence operation para sa posibleng escalation. Tiyak naman ng NCRPO na nanatiling mapayapa ang sitwasyon sa rehiyon at on top of the situation sila sa Capital Region. Kaugnay naman ang posibleng kaso laban sa mga demonstrador na nag-vandalize St. Gerard Construction ng Pamilya Diskaya, sinabi ng NCRPO Regional Director na inihanda pa mga asunto at wala pang naihahain ng Eastern Police District. Patuloy anya ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa Pasig Territory Station at kampo ng St. Gerard Construction. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Uy, Director General Nesty Isla. Happy birthday! Mga taga Red Cross, ay wag na kayong magbabaon ng inyong almusal at pananghalian. Sagot na ni Director General Nesty Isla. Ayan. Dahil birthday niya ngayon. Yan ang importante sa lahat. At congratulations muli sa ating kababayan si Alex Ayala. Alex Ayala, galing. Isipin mo naman, ito po, kasaysayan po itong ginuhit ni Alex Ayala. Siya po ang nagkampiyon sa Women's Tennis Association Guadalajara 125 Open. Sa atin to, sa Mexico, Mexico. Nilampaso niya si Pana Udvardy ng Hungary sa kanilang laban kahapon. Nakakatuwa naman tong batang to, no? At talaga namang namamayagpag. Binati ng Pangulong Bongbong Marcos si Ayala sa panalong ito at iginiit na ang panalo ay tagumpay ng buong bansa. Yes! Ang presyohan daw po ng isda ay kasing mahal na ng baboy dyan sa Marikina. Aba, RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Magandang Monday morning, Jerry at Anthony. Pero hindi ganun kaganda para doon sa mga taga-budget ng tahanan. Nagre-reklamo. Wala na raw mabiling isda sa 300 piso. At ang tunay dito sa Marikina Public Market halimbawa, literal na magkasing presyo ang laman ng baboy at ang binansagang 4-month fish na galunggong. Maging ating pambansa at paboritong bangus. Pareho kasi nga abot sa 340 hanggang 360 pesos sa kada kilo ng GGF bangus. Nakatulad na rin ang regular na kasim dito sa parehong palengke. Kwento sa DZRH ng ilang retailer, nakapako ng naturang presyo noon pang isang buwan dahil nasira raw ang mga palaisdaan sa Pangasinan bunsod ng bagyo. Habang ito lamang nakaraang linggo nagmahal ng 40 pesos ang maliliit na galunggong dahil tinuro rin sa sama ng panahon. Pakinggan natin sila. Diba bumagyo? Na wash out ang palaisdaan sa Pangasinan. Yung sinasabi nila, malakas ang hangin. Oo. Yun lang. Panahon. Sa panahon.
Batay sa tinakuling report ng Philippine Statistics Authority, isda ang isa sa mga dahilan kung bakit sumipa ang inflation rate sa 1.5% mula sa 0.9%. Parehong sinasabing dahilan ng Department of Agriculture sa mga nakausap natin sa Marikina. Sunod-sunod na weather disturbances na naka-apekto rin naman sa pangingisda sa kanayunan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Ay! Ayaw talaga natin mag-overtime. Kaya lang, sinabihan kami dito wala pa daw si Lakay. Lakay, ang tagal mo naman, Lakay. Kanina pa namin gusto magpaalam. Kanina pa namin gustong umalis Kumusta ba? Maulan ba? Maulan ba sa labas ngayon? Baka maraming papunta sa Senado ngayon May Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee hearing. At nakasubaybay ho ang lahat sa mga mangyayari dyan sa Senado. Mukhang may shake up. Ganon? Oo, mukhang mayroong mangyayari dyan sa Senado. Kaya bantayan ho ninyo mabuti. Hindi lang yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Paano yung ang kababag ng Malacanang, yung House, pero sa Senado magkaka-shake up? Kaya nga, parang iba yun Oy, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Magandang morning kay Kuya Ricky Alipio at magandang morning din kay Tatay Sek Art Tugade. Ay, Sek Art. Magandang morning. Sigurado energize ang inyong bawat biyahe sa All New Tigo o Cherry Tigo Cross HEV. Isa sa mga pinakaabot kayang hybrid electric vehicle sa merkado. Meron itong 204 horsepower at class-leading torque na 310 Newton meters para sa suwabe at powerful na performance ng sasakyan. No problem, hindi ka kakaba-kaba sa biyahe nito dahil nakatanggap po itong all-new Tigo Cross ng 5-star. 5-star. 5-star uncapped safety rating. Bukod pa rito, ang Tigo Cross HEV ay may taglay na 11 advanced driver assistance system features, adaptive cruise control at 360-degree camera. Ayun, at hindi lang yan. Mayroon din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto sa introductory price na 1,198,000 pesos lamang. Kaya ano pa hinihintay nyo? Punta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership at sabihin nyo na yung pangalan namin. Magte-test drive kamo kami ng all-new Tigo Cross HEV. Talaga. So exciting po itong araw na to, mga kababayan. Ang aabangan nga natin, nabanggit na namin, meron nga bang yugyugang mangyayari sa Senado? Sa Senado. Habang nagbababag ang gabinete at ang Kamara, sa Senado, merong yugyugang magaganap. Bakit? At sa House of Representatives, ano ba to? Magsusulian na ba talaga ng kandila ang magpinsan? Ang Pangulong BBM at Speaker Martin Romualdez? Dahil yung palang press con nung ni Secretary po, ni Congressman Puno et al. Nangyari habang wala si Sandro, si Madjo, si Madjo. Kaya pakiramdam din daw nung bata, parang sinadyang wala ako dito Nako. Hawakan mo sa tenga. Hindi kaya mas mainam mag-usap-usap na lang muna kayo. At pagsama-samahan nating, pagtulong-tulungan nating ayusin ang problema. Papanagutin ang mga dapat na papanagutin. Diba? Isa sa ganyang bangayan ng bangayan, wala namang natatapos. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! The thrill of living is gone to walk on. This time